Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, si Auntie Claire Binisto ni Eden Santos. Kaya ka pinag-iinitan ni Eden eh. Yan ang sinasabi natin eh. Balak na balak ka palang ipatanggal sa Malacanang press corps. Eto na naman. Matindi 'no? Biruin niyo po tahimik yung ibang mga reporter sa Malacanang. Alam nila siguro naman alangan namang, si Eden lang yung, nakakuha ng o wala silang interes na alamin talaga 'no, yung mga in-expose ni Eden. Mamaya po pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan din po natin, guest po si Zubiri dito kay, Karen Davila. Nakakatuwa po na meron pong mga ganitong politiko ngayon. Alam naman natin politiko 'yan. Pero kahit papaano advocate po siya nung tinatawag nating, ah, anong tawag diyan? Yung tinatawag po natin na anti-online gaming. Natutuwa po tayo 'no, pero sabi nga ni Zubiri, mahihirapan ang, mapatigil 'yan. Siyempre mahihirapan 'yan lalo na kung, hindi naman gustong ipatigil ng pamahalaan. At siyempre pa yung mga update kay BP Sara na natutuwa po tayo kasi nag-announce na po si BP Sara na hindi siya dadalo sa SONA at ang dadaluhan niya po ay yung pagtitipon ng OFW sa South Korea. Maganda po sa optics 'to na inuuna ni BP Sara ang mga OFW kaysa sa makipagbulahan dito sa SONA. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na natin to si Eden. Nakakatuwa kasi pinapanood ko, parang si Eden walang takot. Na anytime pinag-iinitan po siya, eh, 'no? Okay. Kaya lang halatang-halata kayo 'no, lalo na si J. Ruiz. Ulitin ko lang ulit, nasabi ko na 'to kahapon, eh. Yung kinakatwiran pala, iba kasing kinakatwiran sa gustong mangyari 'no. Ang kinakatwiran nila lumabag sa protocol si Eden dahil lumapit siya sa Pangulo ng Pilipinas na hindi daw dapat. Binigyan sila ng designated, hanggang diyan lang sila. Pero nung pinanood mo yung video at pinanood mo yung, interview kay J. Ruiz, o J. Ruiz ba? Sabi niya, katulad niyan nakita niyo po sa video, pinangunahan. Ibig sabihin hindi lang po si Eden yung gumawa. Lahat halos ng reporter, nauna lang siya. Kumbaga nagpatiun na lang. Batay ito sa sa katwiran nila, bakit kinakailangan matanggal si Eden sa Malacanang press corps. Kasi lumabag sa protocol. Ang tanong, si Eden lang ba ang lumabag? Lahat sila. May sumunod sa kanya, eh. Eto ang sumunod na tanong din. Bakit hindi nyo ipatatanggal yung mga lumabag na iba? Bakit si Eden lang? Ang sagot ko naman dyan, doon na kayo nahalata na hinahanapan nyo lang ng butas si Eden para matanggal. Anyways, tuloy pa rin, si Eden pa rin. Si Eden pa rin yung umattend kahapon. Ibig sabihin, hindi nagpatinag ang Net25. Sana po, sa bagay, yung iba naman, bakit naman kayo matitinag? Pader naman kayo. Di ba? Pader kayo, nakakampi kayo ng Malacanang ngayon. Huwag na tayo magbulahan. Okay. Eto na naman ngayon si Eden, no? 'Di ba yung sinabi niya na, eto po, sabi ni Eden,
Total napanood niyo na lahat, eh, hindi ko na kailangan pakita yung video. Sabi ni Eden, eto po yung pinapakita ni, kanina ni Claire, ni Auntie Claire. Kaya naman po pala hindi mabanggit kung saan. Ayon kay Eden, wala naman pala nakalagay dun, 'no? Panay numero, ilang barangay, saan. Pero anong barangay po? Kung ano pong barangay yung na drug free, wala pong nakalagay, 'no? Ayon sa pinapakita ni Eden. At ang masakit pa nito, kaya daw makapal yung report na hawak-hawak, eh, pinakita ni Eden blanko pala yung kalahati. Ganyan po, 'no, ganyan po, ah, ganyan po sila mag-report. Alam na alam po nila yung kapekean po ng kanilang nire-report, alam na alam po nila, pero tuloy-tuloy lang, 'no? Wala palang laman, eh. Walang laman yung nire-report mo, mukha lang makapal. Alam niyo puwede po talagang ano, eh, 'no, talagang ngayon ko-questionin mo na, eh. Kaya yung sinasabi natin, asan talaga yung mga ginawa niyong proyekto? Ko-questionin mo talaga, eh. Si Eden lang po, congratulations. Hindi naman tayo maka-Net25. Actually, ano tayo ng SMNI, eh, 'di ba? Pero si Eden lang po yung naglalakas loob na expose na karamihan ngayon maiintindihan na natin, 'no? Kung babalikan natin, lahat kaya ng mga nire-report ni Auntie Claire may katotohanan? Nakabatay kaya o pasok-labas lang tayo? Kasi wala naman tayong pakialam na, eh, 'di ba? Ang katotohanan kasi, 'di ba, katotohanan talaga yung magsasabi na halos wala ka talagang mahagilap na trabaho nito. So, after lang po sila na makapag-report. Tapos kung titignan mo, katulad ng pinakita ni Eden, kung susuriin mo maigi, blanko yung mga nasa report nila. Hindi talaga masasagot. Kasi may mga instances po na 'pag tinanong mo yan si Auntie Claire at naroon yung sagot sa hawak-hawak niyang papel, ang dali lang po, eh, 'no, anong barangay. Kung naroon po yung sa hawak mong papel, 'di ba bubuklatin mo lang? Halimbawa po 'to sa barangay gano'n, naging drug free na 'yun, 'di ba? Halimbawa, bubuksan mo lang, wala pong problema do'n. 'Yun yung sinasabi natin na ngayon mag-iisip ka, lahat kaya ng mga binalita na accomplishment nitong sinasabi ni Claire, eh, may katotohanan? Sila din po, eh. Sila din po ang dahilan kung bakit pagdududahan mo sila. Oh, 'di ba? Ngayon pahiya na naman kayo. Yung pinag-iinitan niyo, gusto nilang palabasin si Auntie Claire na sa social media pinalalabas nila si Auntie Claire na pinakamahinang reporter, 'no? Pinaka, walang kuwentang reporter. Pero ang katotohanan, ang nakikita ng mga mamamayang Pilipino iba. Ang nakikita nila tanging si Eden lang yung nagtatanong ng mga gusto nating itanong. Okey, punta na po tayo rito, 'no? Sana marami pang Eden. Mukhang madadagdagan na si Eden, eh, kasi may bata ng reporter, eh, na iba na rin magtanong. Yung umangal na blinak daw siya ni Jay Ruiz dahil tinanong niya lang. Eh, putya 'pag personal na po ang ginawa niyo sa reporter, eh, ibang usapan na 'yan. Blinak mo, 'di ka tatantanan niyan. Feeling pa naman ng mga reporter na 'yan ang tataas nila sa mundo. O pag-usapan na po natin 'to, 'no, nag-guest po 'to si Zubiri, dito po kay, Karen Davila. Batay po 'to, alam niyo po sa dinami-dami ng sinabi ni Zubiri do'n, sa kanyang press con, ang nagmarka po sa mga tao kasi diniscuss niya naman yung leadership
'no, ng Senate, et cetera, et cetera. Pero nagmarka po at gusto ng tao yung gusto niyang total ban sa online gaming. Dalawa po 'yan, May isa pong, nakikisawsaw yung grupo nila Shell Jokno dahil nakita nila very popular. Alam mo naman po yung mga dilawan at kakamping, wala naman po mga tunay na programa yang mga 'yan, eh. Ang ginagawa lang po nila nakikisawsaw sa ang tunay na programa na lang nila tungkol sa LGBTQ, gano'n lang po 'no, yung mga pantay na karapatan ng mga badingdong at mga tabingi. Yan lang yung tunay nilang programa, eh, divorce bill, yan mga talagang sinusulong nila yan. Pero yung mga para sa mamamayan, nakikisawsaw lang po yan kung anong popular. Sawsaw na po sila, naghain, inunahan pa nila si Zubiri. Ngayon may hain na po sila na tungkol po diyan. Ang tawag lang nila anti-sugal o anti-isugal yata. Pero ang totoo, ang, sugal na ay yung pinail nilang bill, para lang po maunawaan ninyo, meron po kasing mga bill na masarap lang pakinggan, pang ano lang ito katulad po nito. Ang panawagan lang po nila, yan, kita niyo sinabi ni Jokno, naglipa ng isugal, dumarami ang naa-addict, maraming pamilyang nawawasak. Kaya't inihain namin ang kontra-isugal bill. Tara't samahan kami sa filing. Pero doon po sa kanyang mga sinabi, strict regulatory. Strict regulatory lang ang panawagan niya sa ano. Ibig sabihin, strictuhan. Kung yung edad, kunwari, kung 21, pwede ka na magsugal. Wala ring epekto yan. Yan po yung mga batas na sinusulong na pang ano lang, yung pampapogi lang. Kasi sa online, putya pwede ka ngang pumasok sa porn site, eh. Itatanong lang sa'yo, "Are you 18 years old and above?" Sasagot mo lang, "Yes." Wala ng pruweba, eh. Yes, manunood ka na ngayon. Mamaya-maya maghahanap ka na. Walang katuturan. Ibig sabihin, hihigpitan lang. Pero ang gusto ni Zubiri, kay Zubiri 'to, total ban talaga. Sa tanong nga ni Karen Davila, parang yung isabong tsaka yung pogo, kaya ba 'to? Sabi ni Zubiri, aminado rin, mahihirapan. Kasi ang pagkakaiba raw, una sabi ayon na rin sa usapan nila, ang pagkakaiba po, eto po mga naka-register 'to sa ano, reputable, gano'n pa yung termino 'no, reputable businessman. Yung talagang mga businessman na totoong mga business. Wala pong shady character. Siniraan pa yung Pogo tsaka yung Isabong. Alam ko legit din yung Isabong tsaka Pogo nung simula, 'di ba? Kaya lang naman na naging illegal 'yan nung pagpasok na ni Marcos kasi hindi na sila nag-register, eh. Pero nung panahon ni Tatay Digong nagsimula yang mga 'yan na talagang legal din naman, in fairness. Kaya lang dahil may political will si Tatay Digong sa isabong at saka sa Pogo naman, hindi naman mga Pilipino naapektuhan kaya inallow niya yung Pogo. Pero yung isabong, pinatigil talaga ni Tatay Digong. Ang tanong, kaya ba ni BBM yun? Yun yung tanong, Meron ba siyang political will? Ang problema, tutol ba siya diyan? Wala pa tayong naririnig, Wala pa po tayong naririnig na siya ay, tutol sa o siya ay pabor sa total, ah, i i anong ba tawag diyan, isugal? Total online gaming na, ban. Wala pa pong naririnig tayo sa pangulo. Siguro itutulad niya sa Pogo na i-a-announce niya dito sa
sa SONA din. Pero mahirapan ayon kay Zubiri kasi magla-lobby daw 'yan dahil mga legal nga, eh. 'Yun yung problema, yung marunong yung mga kung mga oligarko 'yan at sanay 'yan na alam nila kung sino yung si Zubiri na rin na nagsabi na maiimbitahan 'yan sa mga dinner, itong mga congressman at mga senador, iimbitahan 'yan sa dinner. Oh, alam niyo na yung ibig sabihin ni Zubiri, ah, malaking pera magagastos diyan, oo, yung lobby. Yun po yun, eh. Pero yun na nga, yun po yung pagkakaiba ng yung leader mo may political will. 'Pag nakita si Tatay Digong matagal nang binanyan 'pag mga ganyan na marami ng nasisirang pamilya. Diyan siya bumigay sa ano, eh, online sabong. Bagamat malaki po ang naiakyat na pera, bilyon, eh, 'di ba, yung tax, eh. Dahil legal nga, eh. Binanya pa rin dahil nga dun sa social cost nung isabong. Mas lalo na po 'to. At least hindi po ako nakapag-isabong kaya hindi ko po alam kung ano, at least matagal yung isabong kasi magsasabong pa yung mga manok, bago ka makataya putya, 'di ba? Talo ko. Nalilibang ka pero matagal. Kung hindi ako nagkakamali sa scatter, putya isang pindot mo talo ka na kaagad, 'di pindot ka na naman. Kung ang tama yung pagkaintindi ko sa scatter na ano, na para siyang slot machine, one click lang yung pera mo, taya ka na naman. At least yung sabong, putya magsasabong muna yung mga manok. Oh, anyways, yan na nga 'no, isa yan sa mga social cost, yung problema natin ngayon sa mga sabongero. Kasi nakakaisip, eh, dayain kaya natin 'to. Hindi siguro yan sa sugal, hindi siguro. Hindi siguro mata-topic yan, pero alam mo naman po, yan yung problema, eh, 'no, panay optics, panay kung ano yung sikat. Ngayon sikat yung dito sa Isugal, malamang masabi sa SONA yan. Pero tignan niyo po 'pag ang panawagan po ay hindi total ban, wala pong epekto yan kasi makakapasok po at makakapasok. At saka hindi naman po problema yung bata na kasi 'di ba yung iba, bawal sa bata yan kasi walang kontrol yung bata, 'di ba? Iba po yung porn site na puwede mo i-limit, 'pag mga bata, 'pag matatanda okey na yan, hindi na alam na nila gagawin. Karamihan nga po ng naa-addict sa online sugal, yung mga may pera na pantaya, hindi yung mga bata na kasi 'pag yung bata 'pag wala ng pantaya yan titigil na yan, eh. Ano kaya pakiramdam ni Risa na trinaydor siya ng kanyang mga kinampanya? Pakiramdam kaya ni Risa na trinaydor siya ni Kiko at ni Bam? Hanggang ngayon tahimik si Kiko at si Bam, pati si Risa rin tahimik. Si Risa okey po yun, alam po natin kung bakit tahimik si Risa hanggang ngayon. Naghihintay pa ng script. Tsaka busy siya rito kay alias ano, eh, anong pangalan nun? Si Rene. Baka naghahanap. Ang huling balita ko, sa mga kapwa nating vlogger, sa mga topic nila parang, ewan natin kung ano, kung reliable yung source nila na diyan daw po may mga kumakalat sa Davao na naghahagilap pa ng mga bagong ano, di umano, mga bagong, testigo. Iyan, tignan po natin. Busy pa, naghahagilap pa ng script si Michael.
Baka si Michael lang hinahanap sa Davao. Pero tumigil ba yung mga vlogger sa kaatake kay Risa? Hindi naman, eh. Yung purpose niyo na patigilin yung mga vlogger, hindi lalo titigil yan. Okey, kaya po naroon si VP Sara sa dahig, eh, pakawala ni Risa. Ako rin, eh, 'di ba minsan iniisip ko rin, eh, putya, hindi kaya 'tong Rene na 'to baka naman ginugoyo lang tayo nito na para mapag-usapan lang si Risa Ontiveros. Hindi, pero mga taga-SMNI putya nagsabi nga na 'di ba, wala namang katotohanan din talaga noon pa yung sinasabi ni Rene. Kaya nga, napatunayan lang natin na 'to si Risa Ontiveros mahilig talaga 'tong ganyan. Sabi nga ni Topacio, ika-3 mo na 'yan, strike 3 ka na. At sabi rin ni Topacio, idemanda mo siya. Kung sino-sino dinemanda mo, eh. Kung sino-sino dinemanda mo, 'di ba? Oh, na wala namang, si Topacio na nga nagsasabi na pinagbibintangan niya kanya na strike 3 ka na pero ayaw mo. Hindi naman ako tingin ko, wala na pong epekto 'yan kung maaga ka o hindi, Hindi lahat ng sa oh, ano kasi yung kay BP si ano, wala o tanggalin. Hello, hello. Kanina pa ba? Kanina pa tayo sira. Baka lowbat na. Okay, ayan, ganito na lang. May konting ugong. Dinig nyo ba yung ugong na? Ah. Sige. Eto na, okay na yan. Baka na lowbat na. Ngayon, mga kapatid, si BP Sara, wala nang talabyan kasi ang tagal na nilang sinisiraan, na-immune na. Yung timing nila ng paninira kay BP Sara, napaaga. 'Di ba? Wala sa timing, eh. Kasi yung paninira na yan sa maagang nagdedeklara, ano po yan? Yan ang tawag natin dyan, yung Binay effect, no? Maaga nagdeklara si Binay, tapos very popular. Ang pakilala talaga kay Binay, the next President of the Republic of the Philippines. The next siya. Maaga nagdeklara, very popular, tapos siniraan unti-unti hanggang pagdating ng eleksyon, bagsak na. Ganun, si Villar, iba naman, no? Siniraan si Villar, pero hindi siya yung pinaka-popular, eh. Isa siya sa mga popular candidate, si Manny Villar. Pero siniraan siya. Kaya lang, eventually, ang nakatalo sa kanya, yung namatay si Cory. Sumikat si Noynoy. Di ba? Okay. Ngayon po, balik po tayo rito kay Risa Ontiveros. Ang tanong kasi kay Risa Ontiveros, may epekto po ba yung kung maagang nagdeklara si Ontiveros? Tingin ko, yung Binay effect, nagka-epekto lang po yun. Kasi popular si Binay nung nagsimula. Siya yung number 1 sa mga survey. Sa mga unang survey. Si Ontiveros po, kesa magdeklara na maaga o late magdeklara, wala pong epekto. Kasi kulelat naman siya.
Hindi siya literal na kulelat kasi mas kulelat sa kanya si Martin pa rin. Wala pong epekto sa kanya. Dahil wala pong hindi po siya pag-iinteresan na siraan dahil ang layo po niya sa mga nangunguna sa survey. Di po ba? Yan yun eh. Yan yung pagkakaiba. Walang epekto kasi hindi ka naman mananalo kahit na anong gawin. 3% nga eh. Lalo na ngayon, puta, hindi pa atin yan. Hindi pa kagagawa ng paninira yan. Sariling ano niya yan eh, sariling kagagawa niya yan eh. Si Rene po, hindi po kagagawa ng kung sino yan. Kagagawa niya yan dahil sarili niyang witness eh, na bumaliktad. Oh. Malamang, hindi niya, di ba? Malamang kaya bumaliktad niya dahil hindi niya nga nabigyan ng kung ano. Yun lang po yun. Okay, punta na po tayo rito kay BP Sara. Yun nga po, kaya siya nasa dahig ngayon dahil sinasamantala nila yung mahaba na po yung binigay na araw na pwedeng dalawin si Tatay Digong. Siguro nakita rin na ICC, pagka delikado tayo rito. Ha? Pagka limited at walang dalaw at bumigay si Tatay Digong. Ang tatapang ng pamilyang Duterte, no? Kung ibang pamilya siguro yan, kada lalabas, mugtong-mugto yung mata, kada lalabas, nagwawala. Di ba? Anong ginawa niyo sa tatay ko? Mga ganun. Yung other side ni BP Sara, yung, yung pinagmumura sila. Pero hindi, no? Talagang kakaiba eh. Sabi nga natin, natanggap na nila yung destiny ni Tatay Digong. Lumalaban sila, pero ano't ano man ang mangyari, tanggap na nila pare-pareho. Ibang uri, no? Hindi sila talaga normal na pamilya, no? Sa bagay, doon pa lang, diyan ako believe kay Tatay Digong talaga. Dati niyang asawa, kasalukuyan niyang mga kinakasama, kasalukuyan niyang girlfriend. Malapit sa kanya lahat. Yung 13 na yun, putya siya lang yata yung nakita ko na gano'n na anyways, dati mong asawa, dadalawin ka at magre-report ng hindi niya naging kaaway yung mga dati niya naging karelasyon. Sanay sila, no? Sanay sila sa gawain ni Tatay Digong na mapagmahal. Ang nakakatuwa po kay BP Sara, no? Ito, saludo ko rito kasi inano niya na naman na hindi siya dadalo dito po sa SONA ni BBM. Pero ang ganda po ng dahilan niya ng inuna niya, no? Ang inuna po niya yung ayan. Ito po. Sa mga update muna. Minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bumisita. Yan. Kaya balik-balik sila. Sobrang payat niya, hindi nyo pa siya nakita na ganitong kapayat. Yung kanyang braso, kalahati lang ng braso ko. But para sa akin, he looks good na payat siya kaysa yung malaki ang tiyan at unhealthy tignan at mukhang nakakatakot sa kanyang heart. I like him this way, medyo slim. Yun naman pala. Yung pagpayat niya ay hindi niya kagustuhan. Ayan. Wala naman sigurong gusto na pumayat si Tatay Digong. Dahil talaga yun sa loss of appetite. Dahil sa mga pangyayari and siguro kasi hindi traditional Filipino food. Yung mga pagkaing nakasanayan niya. Ako sa tingin ko, yung etong pagdagdagdag ng visitation days, pagbisita, positive po yan, papunta po dun sa, sa interim release. Sa tingin ko, dahil napabalita na nga na si Tatay Digong lang po yung active
na ah, case na nililitis ng ICC, sa tingin ko, hindi nila bibitawan si Tatay Digong basta-basta. Pero magiging compromise na lang po nila para hindi naman po sila lumabas na lumalabag sa human rights ng pinakamatandang political prisoner. Sa tingin ko yun yung magiging compromise ng ICC. I-grant interim release na sila din naman po yung meron din naman po silang sa rules po nila yan. Hindi naman po yan ipinakiusap lang para kay Tatay Digong. Talagang nasa rules po nila mag-grant ng interim release. Yun na nga po, kung siya po ang pinakamatandang prisoner, political prisoner, dapat talagang i-grant nila yan para, di ba, hindi sila singilin ng mga human rights advocate balang araw. Doon sila nakabatay sa mga human rights. Okay, ako tingin ko positive yun. Biruin mo, nagdagdag ng visitation days. So, mas papaboran nila. Basta, tuloy-tuloy lang po yung trial. Kasi, kung wala silang trial na ginagawa at walang sikat na tao silang tinatrial, pati po yung pondo nila matitigil na talaga. Literally. Kasi, bakit mo susuportahan yung mga Europeans? Magtatanong yan, bakit namin kayo susuporta? Wala namang kayong tinatrial. Anong klaseng korte ang walang trial, 'di ba? So walang silbi. Titigilan na namin yung pag merong politiko na kumana diyan sa mga yan, titigilan na nila kasusuporta sa ICC. Kaya si Tatay Digong talagang bumubuhay sa ICC ngayon. Wala pong ibang kaso kundi yung kay Tatay Digong lang. Sana ako ganun na lang makita lang namin na lumaya si Tatay Digong. Makita lang namin na kumakain na finally ng pagkain Pilipino. Alam mo yun? Malaking balita sa atin yun, no, na finally kakain na si Tatay Digong ng mga pagkain Pilipino. Ano ba paboritong pagkain ni Tatay Digong? Sino ba mga taga rito? Alam ko, nakalimutan ko na yung mga kinakain niya. Okay, punta po tayo rito sa mga ibang sinabi ni pinili po ni Balbakwa. Grabe naman. Ang sakit sa batok nun. Sabi po ni Sara Duterte, pinili niya po na, ang ganda po nito, no? Kaysa nakikipagbulahan po siya sa SONA, pinili niya yung mag-meet up dito po sa pagtitipon ng OFW sa South Korea. Maganda po to kasi ang pangit po kasi, alam mo ang naisip, Munggo ba ang paborito niya? Ang naisip ko po na na diyan sa peke na umatin sa pinaka-peke na umatin sa SONA, si Ontiveros. Umaaten po yan. Pero lahat ng tao nagpumapalakpak dahil SONA Pero siya nakasimangot. Siya lang, ipapakita niya na nakakaiba siya sa lahat. Siyempre, balita na naman siya. Standing ovation, tatayo siya pero hindi papalakpak. Umaaten ka pero ayaw mo nung nagaganap. Yan po, kaya peke-peke. Kung ayaw mo palang umaten, gayahin mo si BP Sara. Walang kapekean. Dito na lang siya. Kaya maganda po yun dahil babalita yung SONA. Maganda nga yun, sabay. Nag-speech din si BP Sara, di ba? Munggo at tuyo. Yung pala ang paborito ni Tatay Digong. Speaking, di pala ako nakainom kagabi ng ng gamot. Yun na nga, bakit ka pa atin kung sisimangot ka lang, kung
Ito po ang pahayag ni BP Sara, no SONA for me kasi confirm na ang Korea natin na Filipino gathering. Congratulations BP Sara. Kasi ipinapakita mo na mas mahalaga sa iyo yung mga OFW kaysa sa mga peking palakpakan, peking pakikinig sa peking report. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing any substantial about our country. Di ba? Okay. So, congratulations po, BP Sara. Maganda po yan para sa amin na nakakalito di ba? Puta, may tumating niya si BP Sara. Okay, at finally, ito po, binanatan po ni BP Sara yung gobyerno ng Pilipinas dahil po sa cooperation with ICC. Ayan. Sabi po ni BP Sara, nakakalungkot dahil unang-una sinasabi nila walang ebidensya. Di ba sabi ni Boying, kaya raw walang kaso dito sa Pilipinas kasi wala silang makitang ebidensya. Kung wala ebidensya, dapat dismiss. Pero meron sila ngayong witnesses at kaya naman palang bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot dahil sa sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at Israel. Kaya nakikita ng taong bayan, ano ba talagang priority ng administrasyon na ito? Apparently, puro politika lang. Paninira lang sa politika ang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Very well said, Vice President Sara Duterte. Puro politika lang. Paninira lang sa politika. Lahat po yan, panay politika. Pati ang 20 pesos na bigas, ano ba sa tingin niya? Politika lang po yan. Hindi naman po totoo na 20 pesos ang bigas eh. Meron nagtitinda, pero hindi po totoo na 20 pesos ang bigas. Yung tinitinda na 20 pesos, binili ng 39 yun. Ibinibenta ng palugi. Pero ang magbabayad po nun, malamang yan, inutang pa yan, uutangin, para mabentahan kayo ng 20 pesos na bigas, uutang na naman, at tayo rin po magbabayad yan, may tubo pa. Ang masakit nun, kasama sa mga magbabayad, yung hindi makakabali magpakailanman, magpasawalang hanggan ng 20 pesos na bigas. Kaya lahat po yan. Pati, hinabol din. Yung yatang inano sa Japan. Nahihiya po ako't naawa sa Pilipinas. Kasi, eto na naman, no? Uso na naman. Luma na. May luma kaming 6 na barko dito. Baka gusto nyo. Decommission. Meaning ng decommission, niretiro na ng Japan. Malamang yan, kakahuyin eh. Decommission, pero tatanggapin natin at ipaparada natin na modernization ng AFP. Modernization ba yan eh? Niretiro na nga eh. Ganun po ang tingin sa atin ng mga kaalyado natin. May mga luma kami rito, baka gusto nyo. Baka gusto nyong bilhin. Okay lang sana kung bigay. Baka mahal pa binenta. Oo nga, no? Maganda yung ideya na yan, JJ. Hindi pa uso cellphone, no? Barko na yan. Tama, no? Tapos, ang kalaban natin, hindi naman kalaban dahil kaibigan naman natin ng China. Yung ibig sabihin, yung inaangasan natin, isa po sa may pinaka-modern, modern na armed forces, yan po China. Sa panahon po ngayon ng mga missile na po, missile capable ba yung barko niya? Ayan po. Okay, yan lang po ang ating topic. Mamaya po kasama po ako sa birada. So abangan nyo lang po.